Alexis, patuloy ako. Presentation. Uy, paki-off yung mic mo. Alexis. Pre, yan na. So, before we start our discussion today, meron bang magbo-volunteer na magbi-pray? Or magtatawag na lang ako? Sige, magtatawag ako Mr. Corrales. Can you please dyan sa binigay ko para sa ating Panginoon. Magandang gabi po na binigay ko sa amin sa buong araw, Panginoon, sa kapag sa aming panalangin sa aming Panginoon. Salamat po sa kapatid. Jesus name I pray. Amen. Amen. Thank you, Mr. Corrales. So, before tayo mag-proceed sa jumble words natin, class, may ano bang tawag nito? Ano bang na-learn nyo about sa past discussion? Meron ba? May nakaalala pa ba? Class? So, nakakaalala. So, sige. Yung last discussion pala is all about yung working conditions that can produce hazard. So, ito class is parang connected lang din siya dun sa may past discussion. So, now let's proceed na. Sa jumble word class, meron palang kung sino pala yung makakasagot nito. Example sa case. Pakinext po. Pakinext po. Sige. Comment niyo po sa sa comment section po dito. Kung sino po yung makakaunang kung ano po yung topic na i-discuss po natin ngayon. Exempted po ito sa quiz po natin ngayon. Sige po. Take your time. Bibigyan ko lang po kayo ng 5 minutes. Lagay niyo lang sa comment section, huwag kayong marisan. Pasunod ko kayo. Parinig ba ako? Class? Rinig, sir. Lagay nyo sa comment section. Paunahan lang to. Wala ba? I guess wala. Sino yung nag-raised hand kanina? Sige po. Sir. Identifying the kinds of hazard and types of PPE in workplace. Okay. Goods. Thank you. Actually, correct si Mr. Sangheron. Paki-next po. Secretary, paki-check po yung Exempted po si Mr. Sangheron mamaya.
So, ang topic na i-discuss ko po ngayon, class, is all about the identifying the kinds of hazards and types of PPE in workplace. By the way, my name is Xavier Franci Damas. Subject is TLE 06. Paki-next po. Learning objectives. At the end of this lesson, the learners must be able to understand what is hazard, identify and classify the different kinds of hazard, and recognize each types of PPE in workplace. Paki-next po. So, sino pwedeng magbasa, class? Sige, Mr. Arindain. Hazard is a dangerous phenomenon, substance, human activity, or condition. May cause loss of life, injury, or other health impacts, property damage, loss of livelihoods and services, social and economic disruptions, or environmental damage. Thank you, Mr. Arindain. Sa tingin mo, Mr. Arindain, bakit importante malaman natin kung ano ang iba't ibang hazard sa workplace natin? Sir, para po hindi siya kumbaga hindi siya mag-cause na, like for example, sabi dyan po, hindi mo siya mag-cause ng injury or para, o kung lumalaman po, hindi siya din siya mag-cause ng loss of life. Or para po maiwasan din po natin. Lang po. Sige, thank you. Paki-next po. Thank you, Mr. Arindain. So, ito yung isa sa mga kinds of hazard, isa yung physical hazard. So, anyone class, sino po pwedeng magbasa? I guess magtatawag ako pag wala. Mr. Si Miss Jessamay. Andito ba si Miss Jessamay? Hello? Andito ba si Miss Jessamay? Ako ba yun, sir? Yes po. So, kind of hazards. Physical hazard. Physical hazard is an agent, factor, or circumstance that can cause harm with contact. They can be classified as type of occupational hazard or environmental hazard. Physical hazards include ergonomic hazard, radiation, heat and cold stress, vibration hazard, and noise hazard. Thank you. Thank you, Miss Jessamay. So, pwede pong paki-next po. Ito pala yung mga example ng mga physical hazard. Example is yung noisy. 'Di ba? Karamihan natin sa sa mga construction worker, palagi silang nagagamit ng yung parang dito sa tenga. Tapos yung vibration, tapos yung sa heat, karamihan diyan sa heat is yung sa welding. Kagaya ng major ko. Tapos yung sa slippery is karamihan diyan, dami yan sa RTU. Mostly nakikita ko yan dun sa may malapit sa gate, kasi madami kasing naglilinis diyan na mga janitor dito sa RTU. So, paki-next po. Sir, like dito sir, RDO sir, like may maglilinis sir. May nakalagay na mga ganyan sir. Para iwas disgrasya sir. Yes, correct, Mr. Kabatingan. So, next is chemical hazard. Sino pwedeng magbasa? Anyone? Class? Sige, Mr. Corrales. Sige po. Hazards present in
hazardous chemicals and hazardous materials, exposure to to certain chemicals can cause acute or long-term adverse health effects. Chemical hazards are usually uh, classified separately from biological hazard. Te- Thank you, Mr. Corrales. So, yung chemical hazard na po, class, is like, kagaya ng mga, yung mga toxic na, yung, hindi dapat sa balat natin kasi nga, dapat nga itong ihihiwalay kasi nga, makakakos ito ng pagkasunod ng ating balat. Tapos, dapat po nating malaman kung ano po yung mga kailangan natin unawain. Karamihan kasi nito, class, is sa bahay natin, 'di ba? Marami din kasing mga bata, kagaya ng mga bata, class. Example lang yung mga bata kasi palagi yung naglalaro. Baka kasi malagay niyo po sa hindi po kataasan na lugar. Kaya mas maaari pong itabi-tabi po natin or ilagay po natin sa sulok po. Next po. So, yan po ang example ng chemical hazard. Pati yung sa fumes, pati yung sa welding, yan yung karamihan dun eh. Tapos yung sa cleaning agents, yan dapat yung hindi natin pwedeng ilagay lang kung saan-saan, dapat nililigpit po dapat. Kasi nga, kagaya ng sinabi ko kanina, karamihan po, lalo na kapag may bata po tayo, dapat po ay ililigpit po ito kasi nga baka akalain nilang laruan ito. Next po. Ergonomic hazard. So, sino pwedeng magbasa, class? Anyone? Magtatawag ako. Sige. Ikaw na po, Mr. Bacor. Gumonod, sir. Ay, sorry, Mr. Gumonod pala. Sige. So, ergonomic hazard are physical conditions that may pose a risk of injury to the musculoskeletal system due to poor ergonomics. These hazards include upward or static postures, high force, repetitive motion or insufficient or rest breaks activities. Sorry. So, thank you sa pagbasa, Mr. Gumunod. So, ang ergonomic hazard na po, class, ay ito na po ay tumutukoy sa mga uri ng mga panganib or nagmumula sa hindi angkop na disenyo ng lugar na trabaho or kagamitan o paraan ng paggawa ng maaring magdulot ng strain or pananakit ng likod. Halimbawa nito, class, is yung paulit-ulit na paggalaw. Repetitive or sa English pa, repetitive motion. Tapos yung matagal na pag-upo o pagtayo sa parehong posisyon. Next po. So, yan po yung mga example ng ergonomic hazard. Yan po ayon po sa nakikita nyo, may repetitive motion, tapos yung poor posture, tapos yung improper lifting. So, next po. So, biological hazard. Sino pwedeng magbasa, class? Anyone? Hello po. Yes, sir. Sige, magtatawag ako. Ay, sige. Mr. Corrales, sige po.
biological hazard. Biological hazard or biohazard is a biological substance that poses a threat, is a hazard to the health of living organisms, primarily humans. This could include a sample of a microorganism, virus, or toxin that can adversely affect human health. Biohazard could also be a substance harmful to other living beings. Thank you, Mr. Corrales. So, ang biological hazard na po, class, is tumutukoy din daw po ito sa mga panganib na buhay or sa organismo, gaya ng ng mga bakterya, gaya nga virus, bakterya, fungi, at iba pang mikrobyo na maaaring magdulot ng sakit o infeksyon sa tao. So, ang halimbawa nito, class, is yung yung example nito is yung pagkakalantad ng sa dugo or likido ng katawan na may virus tulad ng HIV or hepatitis. So, class, ang may example pa ito is yung paglalantad sa mga amag. Alam niyo ba yung amag, class? Yung mold. Okay, hindi nila alam. Tapos, yung example pa nito is yung paghawak ng hayop o dumi ng hayop na may dalang sakit. So, iwasan nyo pong class, maghawak-hawak sa mga kagaya ng mga may dumi. Kasi nga, baka kasi may kasakit yon. Dapat kayong umayos doon. Paki-next po. Paki-next po. So, yan po yung mga example ng biological hazard. Virus, bacteria, at blood-borne pathogens. Paki-next po. So, bago tayo mag-proceed sa next discussion, class, may natutunan po ba kayo about sa mga different kinds of hazard? Thumbs up kung meron po. Yun, meron daw. So, before we proceed, class, do you have any question ba about regarding sa discussion natin about sa hazard po? If wala na po is po-proceed na po tayo sa types of personal protective equipment, PPE po. Okay, thank you. Paki-next po. So, head protection or helmets or hats for falling object or bump risk. So, karamihan po, class, ginagamit po itong head protection or helmet is like sa construction worker. Kasi nga, dapat kasi nating mas priority nating ingatan yung ulo kasi nga, mahirap na. Madali lang po tayong makaengkwentro ng disgrasya kasi nga po tayo sa construction. Tapos yung sa welding po, class, importante po talagang may helmet. Lalo na po kasi nga palaging nagbababad sa electrodes, sa light ng electrodes. Masakit po 'yan sa mata, class, kapag wala po kayong helmet or head protection po. Okay, next po. Next po.
Paki-next po, pasuyo. Thank you. So, eye and face protection. Goggles or face shield for chemicals, splashes, or fling. Nawala po. Fling debris. So, ito class, karamihan talaga nating makikita ito sa workplace. Kagaya ng like sa welding pa rin, yung sa para nga dun sa flux, tapos yung sa nawala po yung ito yung goggles na para sa grinder, kasi nga dapat nating ingatan din yung mata natin, kasi isa to sa pinoprotektahan natin, iniingatan natin. Dapat lang tayong magsusuot ng eye protection. Karamihan ito ginagamit class is yung about sa chemical, sa mga chemical, kasi nga dapat natin protektahan yung mata natin, kasi nga kapag yung mata natin sa like mga usok-usok, baka magka-infection class. Okay, next po. Paki-next po. Hello po. Paki-next po. Suyo po. Next is respirator or respirator protection, mask or respirator for airborne particles or fumes. So, karamihan itong nakikita class is like sa chemical pa rin. Chemical, sa physical. Kasi nga, dapat itong suotin palagi para iwas po tayo sa mga kagaya ng sa welding, iwas po sa usok, kasi nga kapag nakakalanghap po tayo ng usok is maari pong sumakit po yung ilong natin, tapos magsasanhi po ito ng sipon. Hindi lang sipon, baka nga magsasanhi ng sakit sa baga po. Kaya take note niyo po class na palaging magsusuot ng face mask or respirator protection po, lalo na po sa maalikabok na lugar. Paki-next po. Paki-next po. Ito naman po. Next is hand protection. Gloves for chemical handling, cuts or burns. So, karamihan po natin ito makikita sa workplace is sa welding, like sa chemical, tapos sa bahay din. Palagi natin itong nakikita sa bahay. Kasi nga, napaka-importante nito class na magsuot tayo palagi ng gloves. Kapag may gagawin tayong alam po nating makakasakit po sa sa kamay po natin. Lalo na po sa welding po, kasi nga mainit po yung electrode holder po. Lalo na kapag palagi kayong nagbababad. Dapat po talagang magsusuot po kayo ng welding na hand protection po. So next, paki-next po. Body protection or apron or lab coats for chemical or heat exposure. So, kagaya nito class is
kasali pa rin po yung sa welding na ano po, na apron. Mas mahalaga po yung body protection sa welding kasi nga baka po tayo ay matalsikan ng flux sa electrodes po. Masakit pa naman yun. Meron ba kayong apron sa bahay niyo, class? Na karaniwan yung ginagamit? Like sa pagluluto po. Meron ba? Thumbs up kung meron. Ay, wala daw. Wala na po, sir. Wala daw. Hindi pala kayo nagluluto. Paki-next po, paki-next. So, next is foot protection. So, karamihan class ginagamit ito, kasali pa rin po yung welding dito. Kasi nga, kapag pag tumatalsik yung mga flux, dapat kasi nagsusuot ng foot protection. Kasi nga, baka po ay kapag hindi po like safety po yung shoes na ginagamit nyo or nagpapaalam kayo ay baka mabutas po yung nyo po, paa nyo po. Magkakasugat po talaga yan. Ginagamit din po ito sa karamihan sa mga construction worker kasi nga nag-iingat sila sa sarili nila. So, take note class, palagi po kayong magsusuot ng foot protection kapag nasa workplace po kayo. Paki-next po. Hearing protection or earplugs or ear muffs. So, karamihan ito class, makikita natin to sa mga construction worker kasi nga, di ba nga, nagagamit sila ng parang yung tawag doon, barena, yun nga, yung sa, kakalkal sa semento. Kasi nga, kapag hindi kayo nagsusuot ng ganyan, ay, pakasakit sa tenga niyan. Kaya mas maganda kung magsusuot po kayo ng hearing protection. Take note nyo po yan, class. Paki-next po. So, wait lang po. Pakibalik muna po. So, bago tayo mag-proceed sa class, sa activity, meron ba kayong natutunan class about sa different types of PPE? Thumbs up po kung meron po. Hello? Thumbs up po class kung meron po. Si Mr. Alexis lang ata. Ayan na. So, sige, proceed na po sa activity. Paki-next po. Yung activity nga po pala is scrambled letters lang po siya. So, ito po ay paunahan po. Bale, kung sino po yung unang makakasagot sa jumbled letters ay may plus 5 po. Plus 5 points po. So, pwede na po kayong mag-start. I-comment nyo na lang po sa comment section kung sino po yung unang makakasagot po. Or kapag hindi kayo magko-comment ay, ayan, physical hazard. Nice one. So, paki-next po. Si Miss Jessamay Yuste. So, next. Ito class, na lang. Sige, paunahan kayo. Yan. Sige, Mr. Arindain. Hazard, sir. Physical hazard po. Chemical hazard po. Paki-next nga kung tama ba yung sagot ni Mr. Arindain. Ayan. Correct nga. Chemical hazard. So, plus 5 points kay Sir Arindain. So, next class. Plus 5 po ang sino po na
Sir. Mali. Hand po, hand po, raise your hand po. Mag-check po yun. Yun, may nakita ako sa ano, convection. Yes, Mr. Sang. Sige, Mr. Sang. Sige, Mr. Sang Ron. Ano yun? Ergonomic hazard, sir. Bakit nga po kung tama yung sagot ni Mr. Pero Sang. kulang. Uy, correct nga. So, thank you, Mr. Sangheron. So, plus 5 points ka rin. Pakis po. Ito, next. Sige, paunahan kayo. Plus 5 points po. Correct. Correct. Si Mr. Moon, correct pa. Pakis po. Correct nga. Plus 5 ka rin. Next. Hands up kayo, class. Hands up. Plus 5 points po ito, class. Wala na ba? Wala na bang sasagot? Ayan na, si Miss Jessamay. Sige, Miss. Goggles, sir, goggles. Ayan, paki-next nga. Kung goggles ba yan? Ayan na. Correct na naman si Miss Jessamay. Mr. Arindain na wala po yung ano. Yan, next. Yan po, paunahan po. Kung sino po yung una makakasagot ay may plus 5 points po. Sige, Mr. Arindain. Respirator po. Paki-next nga. Kung respirator ba nga? Respirator nga. Plus 5 ka na rin. Paki-next. Yan, next. Sino po yung sasagot? Sige, Mr. Corrales. Gloves. Paki-next nga. Kung gloves ba talaga yan? Correct nga si Mr. Corrales. May plus 5 ka na. Next. Apron, sir. Ano yun? Ano yun, Mr. Gumunod? Hello? Apron, sir. Apron. Paki-next nga kung apron ba talaga. Correct si Mr. Gumunod. So, ngayon class ay tapos na po yung activity po natin. So, proceed na po tayo sa next activity, which is yung multiple choices po. So, bibigyan ko lang po kayo ng 10 minutes para magsagot po sa multiple choice po. Mr. Arindain na wala po yung present po. Sige class, ilagay niyo lang sa ipunin niyo po sa comment section po yung mga sagot niyo po. Hanggang 10 po 'yan. Bibigyan ko lang po kayo ng 10 minutes. Tapos na po ba? Thumbs Next up. na po, sir. Thumbs up kayong lahat kapag tapos na po kayo. Sa number 1 at saka sa 2. Okay, paki-next po, Mr. Arindain. Ayan na, sige. Proceed na po kayo. Kasi hanggang 10 minutes lang po yung activity na po ito.
Tapos na po ba? Class, tapos na po ba? Paki-next po. Kung tapos na po, paki-next po. Na, proceed na po kayo. Tapos na po ba? Paki-next po kung tapos na po. Mr. Arindain, paki-next po kung tapos na po. Pasuyo. Ayan na, last 2 na lang po. Tapos na po ba, class? Okay, paki-next po. Yan po yung mga answer key po. So, lapag niyo po yung lapag niyo po yung mga answer niyo po sa ibaba. Taas mo muna, Mr. Arindain. Lapag niyo po yung mga answer niyo po sa comment section po kasi nga i-record ko po ito. Bakit po si Miss Jessa May lang po yung andito po? Hello class? Ano? Ano? Bakit kulang po ito? Saan po yung iba? Wait lang po, sir. Before po tayo magtapos sa sa class po natin ay Mr. Secretary, Mr. Ayn, paki-check po yung attendance po. Kulang ba sa Mr. Munod? Okay. So, next po, Mr. Daig. Pasuyo po. Next po. So, may mga natutunan po ba kayo about sa discussion ko po, class? Thumbs up po kung meron po. Ayan na, meron daw po. So, thank you po and let's meet again in face-to-face po this upcoming Wednesday po. Thank you po.
Paki-on po nga yung mga camera niyo po. Check natin. Yan na, kaibigan.